The Mysterious Intern. Kabanata 42. Ang pagkikita kay Wesley Zing ay isang walang kabuluhang pangyayari lamang para kay Brian Ye, at hindi ito nakaapekto sa kanya sa anumang paraan. Pagbalik sa klinika, iniwan ni Brian Ye ang bagay na iyon at nagsimulang magtuon sa kanyang trabaho sa hapon. Napakaabala pa rin ang trabaho sa hapon, at napakarami pa ring tumatawag sa account ni Brian Ye. Ngunit ang pinakaabala ay hindi si Brian Ye, kundi ang mga outpatient guidance nurses. Gaya ng kanilang inaasahan noong araw na iyon, dahil ang limitasyon ni Brian Ye ay 60 pasyente, ang kanilang trabaho ay parang pakikipaglaban araw-araw, at araw-araw ay mas matindi ang labanan. Alam naman ni Brian Ye ang sitwasyong ito. Malit muli nang humiling sa kanya ang mga nurses, gaya ni Nurse Sarah Lynn, na dagdagan ang bilang ng kanyang pasyente, ngunit dahil sa kanyang responsibilidad sa mga pasyente at para matiyak ang katumpakan ng bawat diagnosis, wala siyang nagawa kundi tanggihan sila. Kailangan niyang panagutan ang mga pasyente at tiyaking tumpak ang bawat diagnosis. Gayunpaman, habang unti-unting umuunlad ang kasanayan ni Brian Ye sa tradisyonal na gamot na Chino, at lumalakas siya, isinasaalang-alang na niya ang unti-unting pagdagdag ng bilang ng kanyang pasyente sa hinaharap. Sapagkat sa pag-unlad ng kanyang mga kasanayan sa pagsusuri at pakikipanayam, mapapabilis ang kanyang pagdiagnose. Tunog ng kampana. Pagkatapos ng alas 4 ng hapon, si Brian Ye, na abala at hindi man lang nakainom ng tubig, ay papunta na sana sa banyo bago dumating ang susunod na pasyente nang maramdaman niyang umiingay ang kanyang telepono. Dahil sa pag-ingay ng telepono, bahagyang napakunot ang noo ni Brian Ye. Kinuha niya ang telepono at tiningnan ang caller ID. Karaniwan na, ayaw ni Brian Ye na maistorbo habang nagtatrabaho. Sa karaniwan, hindi niya sinasagot ang telepono maliban na lamang kung galing ito kay Dr. Thomas Wang o sa ibang mahahalagang leader at kasamahan sa departamento, dahil karaniwang mahalaga ang kanilang mga tawag, kadalasan ay may kinalaman sa mga pasyente. Kilala nila si Brian Ye. Kung hindi tungkol sa kalagayan ng pasyente, o isang napaka-importante at kagyat na bagay, karaniwan ay hindi nila siya tatawagan. Ngunit nang mapunta ang tingin ni Brian Ye sa caller ID, nagulat siya. 3 salita ang nakalagay sa caller ID, Michelle Fang. Ano kaya ang tawag niya sa oras na ito? Hindi ba'y nagkausap lang sila sa telepono 2 araw na ang nakakaraan? Wala namang problema, di ba? O kaya, tatawagan na lang niya ito mamaya pagkatapos ng trabaho. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, binaba ni Brian Ye ang telepono, at nagpadala ng mensahe kay Michelle Fang, hindi ako pwedeng magsagot ng tawag ngayon dahil sa trabaho. Tatawagan kita mamaya. Ngunit pagkatapos niyang ibaba ang telepono at akmang ilalagay na ito, yumangay ulit ang telepono, at ang pangalan sa caller ID ay Michelle Fang pa rin. Ano kaya ito? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Brian Ye. Sa pagkakataong ito, hindi na niya agad binaba ang tawag, at pinindot na niya ang answer button. Kahit na hindi gaanong mahaba ang kanilang pag-uusap, medyo kilala na rin ni Brian Ye ang ugali ni Michelle Fang. Hindi siya yung taong walang pakundangan. Pagkatapos ng kanyang mensahe, hindi na dapat siya tumawag ulit. Hello, Brian Ye. Sa mikropono, mabilis na mabilis ang boses ni Michelle Fang. Ako ito, ano ang nangyari? May problema ba? Nang marinig ang boses ni Michelle Fang, biglang kinabahan si Brian Ye. Si Eugene Zhang kaya ang nanakit ulit sa kanya at kay Edna Joe. Hindi, sa karaniwan, hindi pa dapat gumaling si Eugene Zhang. Kahit naduwag siya at hindi niya pinapansin ang mga pagbabanta, hindi pa dapat niya kayang hanapin sila. Brian Ye, ayos lang ako, si MS Edna, may nangyari kay MS Edna. Lalong bumilis ang boses ni Michelle Fang. Huwag kang mag-alala, dahan-dahan mong sabihin, ano ang nangyari kay MS Edna. Nakahinga ng maluwag si Brian Ye nang marinig na si Michelle Fang ang may problema, ngunit agad din siyang nagsalita. Brian Ye, nandito kami ngayon sa ospital mo, sa Gastroenterology Department. Sabi ni Michelle Fang. Gastroenterology. May sakit si MS Edna. Agad na tanong ni Brian Ye. Oo, medyo may sakit sa tiyan si MS Edna, pero pagkatapos siyang dalhin sa ospital ninyo, lalong lumala. Gusto kong pumunta ka para tingnan kung ano ang nangyari. Halos maiyak na si Michelle Fang. Sige, sabihin mo kung nasaan kayo. Pupunta ako para tingnan siya. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Brian Ye. Nasa bed 101 kami. Mabilis na sabi ni Michelle Fang. Sige, hintayin niyo ako. Sumagot si Brian Ye, ibinaba ang telepono, at lumabas ng klinika.
Pagkatapos pumunta sa consultation desk at makausap ang mga guidance nurses, pinakiusapan niya silang pansamantalang alagaan ang mga pasyente, at sinabi niyang babalik siya agad, at nagmadali si Brian Ye papunta sa inpatient building. Ang gastroenterology ay tinatawag ding gastrointestinal medicine. Matatagpuan ito sa ikapitong palapag ng inpatient building. Nang mahanap ni Brian Ye ang kama ni Edna Joe, nakita niya si Michelle Fang na nakatayo sa pintuan ng silid, puno ng pag-aalala ang mukha, at puno ng pagkabalisa ang mga mata. Brian Ye, pasensya na sa pag-istorbo sa iyo habang nagtatrabaho ka, pero wala na akong magagawa, sobrang nag-aalala na ako. Nang makita si Brian Ye, nagmadaling bumati si Michelle Fang, puno ng pagsisisi ang mukha. Kung hindi lang talaga imposible, at kung hindi lang talaga siya nag-aalala sa kalagayan ni Edna Joe, ayaw na ayaw niyang istorbohin si Brian Ye. 2 araw na siyang nagbabantay dito noon, at ayaw pa nga niyang istorbohin si Brian Ye dahil narinig niya na abala ang trabaho nito, at alam din niyang nasa Department of Respiratory Medicine si Brian Ye, na iba sa Department of Gastroenterology. Ayos lang. Sabihin mo muna sa akin, ano ang nangyari kay Ms. Edna? Kumaway si Brian Ye. Hindi na oras para sa mga formalidad. Ang pinakamahalaga sa kanya ngayon ay ang kalagayan ni Edna Joe. Ganito kasi yon, si Ms. Edna, nagsimula siyang. Alam ni Michelle Fang na busy si Brian Ye kaya sinabi niya agad kay Brian Ye ang nangyari kay Edna Joe ng simple lang. Pagkatapos marinig ang kwento ni Michelle Fang, agad na kumunat ang noo ni Brian Ye. Kahit hindi siya doktor sa gastroenterology department, naramdaman niyang may mali sa kalagayan ni Edna Joe. Base sa kwento ni Michelle Fang, hindi naman gaanong seryoso ang problema ni Edna Joe sa umpisa. Kung hindi siya nagkakamali, base sa mga sintomas, acute gastrointestinal inflammation ito. Sa karaniwan, hindi na kailangang eye hospital ito. Magre-reseto lang ang doktor ng gamot at gagaling din ito. Pero ngayon, hindi lang lumala ang sakit ni Edna Joe, kundi na-hospital pa siya, at mukhang lumalala pa. Gayunpaman, hindi nagmadali si Brian Ye sa pagbibigay ng conclusion. Hindi pa niya naman nasusuri si Edna Joe. Lahat ng nalalaman niya ay galing kay Michelle Fang, at hindi niya sigurado kung kumpleto ang kwento ni Michelle Fang. Michelle, huwag kang mag-alala, susuriin ko muna ang kalagayan ni Ms. Edna. Pagkatapos tiyakin kay Michelle Fang, dumiretso si Brian Ye sa kama ni Edna Joe. Namumutla at mukhang pagod na pagod si Edna Joe. Nang makita si Brian Ye, ngumiti siya para batiin ito, pero mukhang pagod at mahina siya, at mahina rin ang boses niya. Ms. Edna? Huwag ka nang magsalita, susuriin ko ang kalagayan mo. Nang makita ang mukha ni Edna Joe, agad na kumunat ang noo ni Brian Ye. Mas seryoso pala ang kalagayan ni Edna Joe kaysa sa inaakala niya. Pero hindi siya nagmadali. Pagkatapos niyang aliwin si Edna Joe, hinawakan niya ang palso nito at sinuri ito. Lalong sumeryoso ang mukha ni Brian Ye. Pagkatapos ng mahabang panahon, binitawan ni Brian Ye ang palso ni Edna Joe na may seryosong ekspresyon. Tumayo siya, kinuha ang medical record observation card sa tabi ng kama ni Edna Joe, at binasa ito. Nagbago ang ekspresyon ni Brian Ye nang makita ang medical record observation card. Sino ang doktor niya? Masamang tinitigan ni Brian Ye si Michelle Fang. Nang magsalita siya, naging napakasama ng mukha niya. Sa puntong ito, sigurado na siyang mali ang paggamot kay Edna Joe. Gulo-gulo ang mga gamot na ginamit. Kung susundin ang ganitong paggamot, hindi lang siya gagaling, baka mamatay pa siya. Isang batang doktor. Ang apelyido niya ay Zing. Sabi niya, nag-aral siya sa isang kilalang paaralan sa Amerika. Magaling daw siyang doktor. Mabilis na sabi ni Michelle Fang. Wesley Zing. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Brian Ye. Oo, siya nga. Brian Ye, ano ang problema? Mabilis na tumango si Michelle Fang, at nang makita niyang naging napakasama ng mukha ni Brian Ye, napagtanto na niyang may mali. Siya nga. Biglang naging napakasama ng mukha ni Brian Ye, at may di maipaliwanag na galit sa kanyang mga mata. Brian Ye, ano ang nangyari? Nang makita ang ekspresyon ni Brian Ye, biglang natarante si Michelle Fang. Ang gamot na ito, huwag mo munang gamitin. Pagkatapos sabihin iyon kay Michelle, agad na hinugot ni Brian Ye ang karayom para sa intravenous injection sa palso ni Edna Joe. Hintayin mo ako rito, pupuntahan ko ang doktor na naggamot kay Ms. Edna. Pagkatapos tanggalin ang karayom, sinabi ulit ni Brian Ye kay Michelle, at mabilis na naglakad papunta sa opisina ng Gastroenterology Department.
Habang naglalakad, isang galit ang sumilay sa mga mata ni Brian Ye, at palihim niyang ipinasya sa kanyang puso na sa pagkakataong ito, kahit ano paman, lilinisin niya ang lalaking si Wesley Zing. Ang bastos na ito, ayos lang naman ang paggamit ng tatlong paraan ng pang-aabuso sa kanya noon, pero ngayon sinaktan na niya ang kanyang mga kaibigan, at higit sa lahat, ang walang pakundangan at irresponsibleng pagtrato niya sa pasyente ay parang laro lang sa buhay ng pasyente, ito ay hindi matatanggap ni Brian Ye. Brian Ye. Nang makita ang madilim na mukha ni Brian Ye, naglakad si Michelle Fang papunta sa opisina ng doktor. Habang nadarama ang pag-aalala sa kanyang puso, hindi niya maiwasang magpakita ng pag-aalala sa kanyang mga mata, at kusang nais na tawagin si Brian Ye upang hikayatin siyang kumalma, dahil nasa ospital ito kung saan nagtatrabaho si Brian Ye. Nag-aalala siya na maapektuhan nito ang trabaho ni Brian Ye. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, pinigilan siya ni Brian Ye, hintayin mo ako rito, bantayan mo si Ms. Edna. Tiningnan ni Michelle Fang si Brian Ye, pagkatapos ay tiningnan si Edna Jo na nakahiga ng mahina sa kama sa ospital, nag-alinlangan, ngunit sa huli, hindi na siya sumunod. Kailangan siyang bantayan ni Ms. Edna, at naniniwala siya sa karunungan at kakayahan ni Brian Ye. Naniniwala siya na haharapin ni Brian Ye ang bagay na ito sa kanyang sariling paraan, at anuman ang paraang pipiliin ni Brian Ye, susuportahan niya ito ng buong puso. Si Brian Ye. Doc Wesley? Alam ko ang isang lugar na nagtitinda ng mga exotic na pagkain, medyo sikat iyon. Sama ka mamaya. Ang lugar na sinabi ni Dr. Thomas Wang ay maganda nga, Doc Wesley, huwag mong palampasin. Sa opisina ng gastroenterologist, ilang doktor ang nakapalibot kay Wesley Zing, tinatalakay ang kung saan kakain mamaya. Pinag-uusapan nila ang magagandang kainan at hinihikayat si Wesley Zing na sumama sa kanila para subukan ang mga bagong pagkain. Gusto nilang gamitin ang koneksyon kay Wesley Zing para umasenso. Kailangan nilang magkaroon ng magandang samahan, at ang pagpapalalim ng samahan ay sa pamamagitan ng pagkain, pag-inom, at pagsasama-sama. Sige, kung iyon naman ang sinasabi ninyo, sasama na lang ako para matikman ang mga pagkain mamaya. Nakangiting tumango si Wesley Zing. Nasisiyahan siya sa pakiramdam na pinagkakaguluhan siya ng lahat. Alam niyang may dahilan ang mga ito sa paghabol sa kanya, pero wala siyang pakialam. Sa mundong ito, sino ba ang nakikipag-ugnayan sa isa't isa na walang dahilan? Dahil sa paghabol nila, nawala na ang pag-aalala niya kay Brian Ye kahit tanghali na. Mula nang makapunta sa Department of Gastroenterology, araw-araw niyang nararamdaman ang pagiging espesyal. Pinagsisihan pa nga niya na hindi siya agad lumipat sa Department of Gastroenterology at nagtiis pa kay Dr. Thomas Wang sa Department of Respiratory Medicine. Doc Wesley? Maniwala ka sa akin bilang isang eksperto sa pagkain, hindi ka magsisisi. Oo nga, Doc Wesley, sasabihin ko sa'yo, ang wild boar doon ay kakaiba talaga. At ang inihaw na civet. Nang pumayag si Wesley Zing, may saya sa mga mukha ng mga doktor, at isa-isa nilang pinag-usapan ang mga espesyal na putahe sa kainang iyon. Boobs. Habang masiglang pinag-uusapan nila ang mga pagkain, at lalong sumasaya, at halos lahat ay napalunok na, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Sino yan? Nagulat ang lahat sa opisina. Nagulat sila at sabay-sabay na napatingin sa pinto. Ikaw pala. Nang makita nila kung sino ang pumasok, napasigaw ang mga doktor na malapit kay Wesley Zing. Hindi nila inaasahan na si Brian Ye pala iyon. Brian, anong gusto mo? Ospital ito. Hindi rin inaasahan ni Wesley Zing na lalabas si Brian Ye sa kanyang opisina. Nakita niya ang galit na mukha ni Brian Ye, at nagbago ang kanyang ekspresyon, pero agad din siyang sumigaw. Tama. Brian, anong kailangan mo? Akala mo ba ito ay Respiratory Medicine Department? Hindi ka man lang kumatok. Napakawalang modo mo. Masamang tinitigan ng mga doktor si Brian Ye, at isa-isa silang sumigaw. Pati ang mga doktor sa sulok ay masamang tumingin kay Brian Ye. Talagang nagulat sila nang sip-a ni Brian Ye ang pinto. Hindi pinansin ni Brian Ye ang mga tingin at pagsigaw ng mga doktor. Nakatitig lang siya kay Wesley Zing. Wesley Zing, ilabas mo agad ang medical records ni Edna Jo. Edna Jo. Sino si Edna Jo? Ah, oo nga pala. Pasyente yun ni Doc Wesley, yung bagong pasyente kahapon, yung maganda at bata, ano kayang kailangan niya sa medical record? Boyfriend niya kaya to? May problema ba? Dahil sa sinabi ni Brian Ye, natahimik ang lahat sa opisina. Maya-maya, may isang doktor na malapit kay Wesley Zing ang naalala.
Pagkatapos ng paalala, nagulat ang lahat at nagbulungan. Sino ka at bakit mo kailangan? Namumutla si Wesley Zing, at masamang tinitigan si Brian Ye. Oo nga, hindi ka naman sa department namin. Kahit na nasa department namin ka, hindi tama na pakialaman mo ang paggamot ng ibang doktor. Isa-isa ring sinigawan ni Wesley Zing si Brian Ye. Ayaw kong ibigay. Hindi pinansin ni Brian Ye ang mga ito, malamig pa rin siyang nakatitig kay Wesley Zing. Brian, sino sa tingin mo ang kinakausap mo? Kukunin mo na lang kung gusto mo. Naramdaman ni Wesley Zing ang lamig sa mga mata ni Brian Ye, at nakaramdam siya ng takot at pangamba, pero agad din niyang itinapat ang dibdib at ngumisi. Hindi talaga siya naniniwala na manggugulo si Brian Ye sa harap ng maraming tao. Ang mga kasamahan niya ay masamang nakatingin kay Brian Ye. Naiinis sila sa ugali ni Brian Ye. Paulit-ulit siyang hindi pinapansin. Napakawalang modo niya. Minamababa ba niya sila, ang mga doktor sa gastroenterology department? Dahil sa suporta ng kanyang mga kasamahan, kumalma si Wesley Zing, ngumisi siya, at mapang-asar na tinitigan si Brian Ye. Malamig na tinitigan ni Brian Ye si Wesley Zing, at nang masigurado niyang hindi nito ibibigay, tumigil na siya sa pakikipag-usap at dumiretso kay Wesley Zing. Kung ayaw nitong ibigay, kukunin na lang niya mismo. Anong gagawin mo? Nagulat ang lahat sa opisina. Walang umaasang gagawin iyon ni Brian Ye. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula na silang tumingin kay Brian Ye. Hindi sila pinansin ni Brian Ye at dumiretso kay Wesley Zing. Hoy, anong ginagawa mo? Sa wakas, may isang doktor ang tumayo at hamarang kay Brian Ye. At ang ibang mga doktor ay sumigaw para tawagin ang mga security guard, at sinundan ang kasamahan na nasa harap ni Brian Ye. Umalis ka sa daan. Malamig na tinitigan ni Brian Ye ang mga ito. Ang gusto niya lang ay kunin ang medical records, at ayaw niyang madamay ang mga ito. Hoy, sino sa tingin mo ang kinakausap mo? Umalis ka na lang kung gusto mo. Sasabihin ko sa'yo, ito ang gastroenterology department, hindi ito ang lugar mo para manggulo. Mapanlit na tinitigan ng isang doktor si Brian Ye. Hindi siya naniniwala na gagamitan sila ng karahasan ni Brian Ye. Kahit na gawin niya iyon, dahil sa maliit na pangangatawan ni Brian Ye, madali siyang mapabagsak, at marami pa naman siyang kasamahan. Nang makita niyang patuloy pa ring hamarang ang mga ito, hindi na nagsalita si Brian Ye, at dumiretso na siya. Binalaan na niya sila. Kung ayaw nilang makinig at naghahanap ng gulo, huwag na siyang sisihin. Hoy, manggugulo ka pa. Hindi inaasahan ng doktor na gagamitan sila ng karahasan ni Brian Ye. Hindi niya pinapansin ang mga ito. Sumigaw siya at susuntukan sana si Brian Ye. Ngunit bago pa siya makalapit, nakaramdam siya ng malakas na puwersa sa kanyang baywang. Bigla siyang sumandal at tumama sa mesa. At nang mahulog siya, ang mga taong nasa harap at likod niya ay nahulog din sa magkakaibang direksyon. Bigla na lang, sa opisina, isang grupo ng mga tao ang nahulog, umiiyak at nagrereklamo. Kahit na kinontrol ni Brian Ye ang kanyang lakas, hindi niya sila sinaktan ng husto, tinulak lang niya sila, pero nang mahulog sila, may natamaan sila at hindi maiiwasan ang sakit. Hindi sila pinansin ni Brian Ye, at dumiretso siya kay Wesley Zing. Nasaan ang medical records? Malamig na tinitigan ni Brian Ye si Wesley Zing. Nasa drawer. Narinig ni Wesley Zing ang mga ungol ng kanyang mga kasamahan na nahulog, at nakita niya si Brian Ye na nakatitig sa kanya, at nakaramdam siya ng takot. Ang lakas na ipinakita ni Brian Ye ay talagang nakakatakot. Kahit na sinabi ni Hubert Pai kagabi na malakas si Brian Ye, narinig lang niya iyon, hindi niya nakita o naramdaman. Ngayon, ramdam na ramdam niya ang lakas ni Brian Ye. Nakita niya mismo kanina kung paano tinulak ni Brian Ye ang mga kasamahan niya. Kahit sino pa ang nasa harap niya, lahat sila ay nahulog. Hindi na nagdalawang isip si Brian Ye. Pagkatapos marinig ang sagot ni Wesley Zing, binuksan niya ang drawer, kinuha ang medical records, at hinanap ang medical record ni Edna Joe. Kinuha niya ang medical record ni Edna Joe at binasa ito. Lalong sama-sama ang mukha ni Brian Ye habang binabasa niya ito. Ang gulo-gulo ng paggamot ng gagong ito. Kung masakit ang tiyan, binibigyan niya ng gamot para sa sakit. Kung masakit ang tiyan, gastric ulcer daw agad. Diretso niyang binibigyan ng gamot para sa ulcer, at ang dami pa ng gamot. Ano ba tong klaseng paggamot? Pinigilan ni Brian Ye ang pagnanasa na suntukin si Wesley Zing, at kinuha niya ang ibang medical records at binasa rin. Pagkatapos basahin ang dalawang medical records, halos mamaatla na siya. Hindi lang pala si Edna Joe ang tinrato ng magulo ni Wesley Zing, pati ang ibang pasyente.
Lagot ka sa akin. Kinuha ni Brian Ye ang medical record ni Edna Joe, at tinitigan si Wesley Zing, pagkatapos ay tumalikod at naglakad papunta sa pinto. Kahit gusto na niyang sapakin si Wesley Zing, pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang magkaroon ng problema, at baka magkaroon pa ng demanda. Higit sa lahat, para kay Brian Ye, ang simpleng pananakit ay masyadong gone para kay Wesley Zing. Mas malaking parusa ang gusto niyang ibigay kay Wesley Zing. Brian Ye, aalis ka na lang ba ng ganito? Nang makita nilang aalis na si Brian Ye, tumayo ang mga doktor na natamba kanina at masamang tinitigan si Brian Ye. Hindi pa sila nakaka-recover. Hindi nila na-realize ang pagkakaiba nila kay Brian Ye. Akala lang nila, sadyang swerte lang si Brian Ye at natamba sila. Pagkatayo nila, ang una nilang naisip ay gumanti, at ilabas ang galit sa kanilang mga puso, paano naman kaya aalis ng maayos si Brian Ye? Kundi, ano pa ang gusto ninyo? Pigilan ako. Malamig silang tinitigan ni Brian Ye. Dahil kay Wesley Zing, wala ring magandang impresyon si Brian Ye sa mga taong ito. Sinasabi nga na ang magkakapareho ay nagkakaisa. Ang mga taong ito ay malapit sa isang taong gaya ni Wesley Zing, paano naman kaya sila magiging mabubuti? Bukod dito, lubha siyang galit at frustrated. Ikaw. Walang hiya. Kung hindi kita mapaparusahan ngayon, hindi ako tao. Nang makita ang pagkawalang galang sa mukha ni Brian Ye, nagalit ang mga doktor. Ang lalaking ito mula sa Respiratory Medicine Department ay pumunta sa kanilang Gastroenterology Department, sinipa ang pinto, at sinaktan pa sila. Ang kapal ng mukha. Isang matangkad at malaking doktor ang tumayo at sumugod kay Brian Ye, nakataas ang kamao. Humahanap ng gulo. Isang ngisi ang sumilay sa mga mata ni Brian Ye, at bumulong siya sa kanyang sarili, at sumugod. Boobs. Bago pa maabot ng kamao ng doktor ang katawan ni Brian Ye, bumagsak na ito at napahiga sa sahig. Hindi na ito gaanong magaan gaya ng dati, at hindi na nakareact ang doktor. Lubha ang galit ni Brian Ye dahil kay Wesley Zing kaya kailangan niyang ilabas ito. Ang lalaking ito ay sumugod sa kanya, at halos natama na siya. Sumugod din ang ibang mga doktor, pero nang makita nila ang nangyari sa malaking kasamahan nila, tumigil sila at napalunok. Kahit ang mga mabagal mag-react ay nakita na ang lalaking ito na si Brian Ye, kahit maliit ay malakas. Malamig silang tinitigan ni Brian Ye, at nang makita niyang wala nang sumugod, humakbang siya, at lumabas ng opisina. Brian Ye, huwag kang magmalaki, sasabihin ko sayo, hindi pa tayo tapos. Sasabihin natin kay Dean Robert Zing para magkaroon tayo ng hustisya sa Digestive Medicine Department. Nang makalabas si Brian Ye sa opisina, ilan sa mga doktor ang nagsalita ng may pagbabanta. Pero hindi na sila pinansin ni Brian Ye at umalis na lang. Napakawalang modo, talaga. Napakaangkin ng lalaking ito. Hindi niya nirerespeto ang Gastroenterology Department. Hindi natin ito pwedeng palampasin, Doc Wesley, sabihin natin kay Dean Robert Zing para bigyan tayo ng hustisya. Tinignan ng mga doktor si Brian Ye na papalayo. Puno sila ng galit at sumigaw. Kahit ang mga hindi nasaktan ni Brian Ye ay masama ang tingin. Tumahimik si Wesley Zing, nakatayo lang siya na namumutla, puno ng galit ang mga mata, tinitignan ang likod ni Brian Ye, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao. Para sa mga doktor, ito ay isang kahihiyan sa Department of Gastroenterology, at para kay Wesley Zing, ito ay mas malaking kahihiyan. Kinuha ni Brian Ye ang kanyang medical record sa harap ng lahat, at higit sa lahat, nahiya siya kay Brian Ye. Nang tanungin siya ni Brian Ye, ibinigay niya ang medical record ng walang paglaban. Kahit walang tumawa sa kanya sa opisina, at parang hindi nila napansin. Ang atensyon nila ay nasa galit kay Brian Ye, pero nakaramdam siya ng matinding kahihiyan. Brian Ye, maghihintay ako, hindi kita patatawarin. Paulit-ulit na sinabi ni Wesley Zing sa kanyang puso. Tara, pumunta na tayo sa department natin. Pagbalik sa silid, tinanggal ni Brian Ye ang lahat ng tubo sa katawan ni Edna Joe, itinulak ang kama, at naglakad papunta sa elevator. Doc, ano pong ginagawa ninyo? Pasyente po ito ni Doc Wesley. Saan niyo po dadalhin ito? Nang makita ng mga nurses ang ginawa ni Brian Ye, nagmadali silang pumihil. Kung hindi ko siya ililipat, hahayaan ko ba siyang gamutin ng isang walang alam na doktor? Malamig na tinitigan ni Brian Ye ang nurse. Hindi na kami rito titira. Sabihan mo ang doktor na ililipat na namin siya. At sabihin mo kay Wesley Zing, kung may mangyaring masama kay MS Edna, hindi ko siya mapapatawad. Diretso ring tumitig si Michelle Fang.
Nang mga oras na iyon, naintindihan na niya ang sitwasyon, at puno na rin siya ng galit. Ang kanyang matalik na kaibigan ay ginamo ng ganito, paano siya hindi masasaktan? Paano siya hindi magagalit? Naramdaman ang galit at pagbabante ni Brian Ye at Michelle Fang, lalo na ang pagbabante sa mga mata ni Brian Ye, ang mga nurses ay nakaramdam ng takot, at agad na umalis. Nang makita nilang isinakay na ni Brian Ye at Michelle Fang si Edna Joe sa elevator, nagmadali silang pumunta sa opisina ng doktor para i-report ang sitwasyon. Doc Brian Ye, ano po to? Sa Department of Respiratory Medicine, nagulat ang mga nurses nang makita si Brian Ye na may tinutulak na pasyente at may masamang mukha. Sister Chang, kaibigan ko po ito, si Edna Joe, at ito naman ang kaibigan ko, si Michelle Fang. Pwede niyo po ba siyang bigyan ng extra bed? Sabi ni Brian Ye sa isang nakatatandang nurse. Si Sister Chang ay isa sa mga pinakamatagal ng nurse sa Respiratory Medicine Department. Gaya ni Nurse Olga Su, isa rin siyang importanteng nurse sa department. Wala pong problema, pero Doc Brian Ye, na-process na po ba ang hospitalization procedures niya? Mabilis na tumango si Sister Chang nang marinig na kaibigan ni Brian Ye ito. Kahit puno na ang mga kama, dahil kaibigan ito ni Brian Ye, kailangan niyang bigyan ito ng extra bed. Nasa gastroenterology department kami. Hindi siya nagamot ng doktor kaya lumipat na kami. Hindi pa nakakasagot si Brian Ye, sumagot na si Michelle Fang. Ha! Doc Brian Ye, ano pong nangyari? Kailangan po ng transfer procedure, at Doc Brian Ye, sigurado po ba kayo na gusto niyong lumipat sa department namin? Natigilan si Sister Chang nang marinig ang sinabi ni Michelle Fang. Mukhang komplikado ang sitwasyon. Bukod dito, kahit parehong internal medicine ang gastroenterology at respiratory medicine, hindi naman sila pareho. Magagamot kaya nila ang pasyente? Ayos lang, aasikasuhin ko na ito, Sister Chang, pakiayos na lang muna ng pwesto para sa kanya. Kumaway si Brian Ye. Doc Brian Ye. Sister Chang, huwag kang mag-alala, may alam ako sa ginagawa ko. Aasikasuhin ko ang lahat. Nakaramdam si Sister Chang na may mali, at gusto niya sanang pigilan si Brian Ye, pero pinigilan siya nito. Sister Chang, pakitulungan mo na lang ako. Pagkatapos magsalita, seryoso siyang tumingin kay Sister Chang. Ito, sige. Nang makita ni Sister Chang na desidido na si Brian Ye, wala na siyang nagawa kundi pumayag. Kung ibang tao ito, hindi siya basta-basta papayag, hihingi pa siya ng permiso kay Dr. Thomas Wang, pero kay Brian Ye, kaya niyang bigyan ito ng pabor, hindi lang dahil sa koneksyon nila ni Dr. Thomas Wang, kundi dahil din sa ugali at performance ni Brian Ye na pinagkakatiwalaan niya. Salamat, Sister Chang. Nagpasalamat si Brian Ye kay Sister Chang, at tumingin sa nurse's desk. Sige, Sister Chang, may medical record ba kayo? Bigyan niyo ako ng bago. Meron po. Isang nurse ang mabilis na kumuha ng bagong medical record at pen, at ibinigay kay Brian Ye. Salamat. Kinuha ni Brian Ye ang medical record at isinulat ang pangalan ni Edna Joe, pagkatapos ay sa unang pahina, isinulat niya ang mga importanteng impormasyon. Pagkatapos, ibinigay niya ito kay Sister Chang at sinabi, Sister Chang, pakiingatan mo muna ang medical record na ito. Pagbalik ko sa klinika, irereseta ko na ang gamot para sa kanya. Pagkatapos, ipapadala ni Michelle ang gamot, at paki-inject na lang po. Doc Brian Ye, sabi niyo po may sakit sa tiyan ang kaibigan niyo, di ba? Nag-aalala ang mga mata ni Sister Chang. Sa kilos ni Brian Ye, naintindihan na niya na gagamutin ito ni Brian Ye. Pero doktor si Brian Ye sa Department of Respiratory Medicine, at base sa narinig niya, ang kaibigan nito ay may sakit sa Department of Gastroenterology, kaya ba itong gamutin ni Brian Ye? Ayos lang. Alam ko ang kalagayan ng kaibigan ko. Kaya ko namang magreseta ng gamot. Naintindihan ni Brian Ye ang pag-aalala ni Sister Chang at ngumiti. Sige, ingat ka. Dahil sa tiwala ni Brian Ye, tumigil na si Sister Chang sa pagsasalita. Sige, aasikasuhin ko na. Salamat, Sister Chang. Tumango si Brian Ye, at lumingon kay Michelle Fang. Michelle, pakiusap kay Sister Chang na lang dito. Samahan mo ako sa klinika ko. Reresetuhin ko ang gamot at babayaran mo na lang. Pumunta ka na lang sa pharmacy at kumuha ng gamot dito. Sige po. Mabilis na tumango si Michelle Fang. Pagkatapos ayusin ang mga bagay-bagay kay Edna Joe, sinamahan ni Brian Ye si Michelle Fang papunta sa klinika. Madali lang kay Brian Ye ang pagre-resete ng gamot kay Edna Joe. Nang masuri niya ito kanina, alam na niya ang gagawin.
Pagdating sa klinika, inireseta niya ang gamot sa system. Tapos na. Tiwala si Brian Ye sa kanyang paggamot kay Edna Joe. Kahit hindi siya doktor sa gastroenterology, hindi naman ito masyadong komplikado. Simpleng pamamaga lang ito. Kung hindi ito ginulo ni Wesley Zing, hindi sana ito lumala. Sige, gamitin muna natin ang mga gamot na ito. Pagkatapos ng trabaho ko mamaya, titingnan ko muna ang mangyayari bago ako magreseta ulit ng gamot. Pagkatapos magreseta, tinype ni Brian Ye ang listahan ng gamot, chinek ulit, at inisip ito. Pagkatapos masigurado na tama ang race eta at ang dami ng gamot, ibinigay niya ito kay Michelle Fang. Sige, 2 gamot ito, parehong imported. Medyo mahal. Sapat ba ang pera mo? Kung kulang, bibigyan kita ng card ko, gamitin mo na lang. Pagkatapos ibigay ang race eta kay Michelle Fang, may naalala si Brian Ye at nag-aalalang tumingin kay Michelle Fang. Ayos lang po, sapat naman po ang pera ko, huwag po kayong mag-alala. Nang maramdaman ang pag-aalala ni Brian Ye, natuwa si Michelle Fang. Abala si Brian Ye mula nang tawagan niya ito, at ngayon ay nag-aalala pa ito na baka kulang ang pera niya. Inaalok pa nga siya nito ng pera. Nang dalhin niya si Brian Ye sa dinner noon, gamit niya ang sasakyan ni Brian Ye at alam niyang maliit na kotse lang ito. Wala itong pera para magpaayos kung masira ito, at medyo alam niya ang kita ng mga doktor, alam niya na hindi mataas ang kita ng isang doktor na gaya ni Brian Ye. Sa ganitong sitwasyon, iniaalok pa rin siya nito ng pera. Napakahirap ng makakita ng taong mabait sa panahon ngayon. Sige, bayaran mo na lang at kumuha ng gamot. Ibigay mo na lang kay Sister Chang, alam naman niya kung paano iyon gamitin. Nang makita niyang hindi na kailangan ni Michelle Fang, hindi na siya nagpumilit. Alam niyang may kaya naman si Michelle Fang. Base sa mga gamit at damit nito, alam niyang medyo mahal ang 2 gamot, pero hindi naman siguro ito sobrang mahal na hindi kayang bayaran ni Michelle Fang. Brian Ye, okay lang ba ang ginawa mo ngayon? Hindi agad umalis si Michelle Fang, at nag-aalalang tinignan si Brian Ye. Kahit hindi niya alam ang system sa ospital, alam niyang ang ginawa ni Brian Ye ay hindi tama, parang kinuha niya lang ang pasyente sa ibang department. Hindi niya alam ang ginawa ni Brian Ye sa gastroenterology office. Kung alam niya, mas mag-aalala pa siya. Ayos lang, ano naman ang mangyayari? Huwag kang mag-alala. Ngumiti si Brian Ye. Hindi niya inaliw si Michelle Fang, pero totoo naman ang sinabi niya. Ano naman ang magagawa ng mga tao sa gastroenterology sa kanya? Magrereklamo lang sila sa mga leader ng ospital. Ang pinakamasamang mangyayari ay matanggal siya sa trabaho. Kung mangyari man iyon, medyo ikinalulungkot niya iyon, dahil gusto niya ang mga kasamahan at ang environment sa department, pero hindi naman iyon malaking problema. Makakahanap pa rin siya ng ibang ospital. Bukod dito, kahit nagalit siya kanina, at mukhang malaking gulo ang nangyari, may kontrol siya sa kanyang sarili. Pumunta siya sa opisina para kunin ang medical records ni Edna Joe. Hindi naman nila siya masisisi dahil kaibigan niya si Edna Joe. Tungkol naman sa away, may CCTV naman sa opisina ng doktor. Makikita naman ang lahat, kahit na tinulak niya ang mga doktor, depensa lang naman iyon. Hindi naman niya sila sinuntok. Karaniwan na, hindi siya pwedeng matanggal sa trabaho dahil lang doon, baka ma-warning lang siya. Basta, kung may kailangan ka, Brian Ye, hanapin mo lang ako. Kung mawawalan ka ng trabaho dahil sa atin, susuportahan kita. Nang makita niyang nakarelax na si Brian Ye, medyo nakahinga rin ng maluwag si Michelle Fang, at inilabas ang dila kay Brian Ye, pabiro. Sige. Napangiti si Brian Ye. Kahit imposible naman nahahayaan niyang suportahan siya ni Michelle Fang, at makarating siya sa ganoong sitwasyon, pero dahil sa sinabi ni Michelle Fang, nakaramdam siya ng kakaibang saya. Pagkatapos makitang lumabas si Michelle Fang dala ang listahan ng gamot, hindi agad tumawag si Brian Ye sa nurse para magreseta, pero pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, kinuha niya ang telepono at may tinawagan. Hello? Ito, si Dr. Jack. Sino po ito? Isang boses na may accent sa timog ang narinig sa telepono. Jack? Ako, ito? Si Bruce? Naistorbo ba kita? Ngumiti si Brian Ye. Bruce? Ikaw nga. Biglang naging masigla ang boses sa telepono, oh my God, ikaw nga ba ito? Nasaan ka ngayon? Ako nga ito. Nang marinig ang masiglang boses at ang tunog ng pagkabangga ng kung ano, naisip ni Brian Ye ang matabang lalaki, at bahagyang ngumiti. Oh my God, may balita na rin sa'yo, kapatid ko, sabihin mo sa akin kung nasaan ka ngayon, pupuntahan kita agad, agad, agad.
Baka hindi pwede ngayon. May ginagawa ako. Nandito ako ngayon sa China. Pag may pagkakataon, hahanapin kita. China. My God? Pumunta ka pala doon, kapatid ko, hindi magandang lugar iyon. Oh, sorry, kapatid ko, hindi ko sinasadyang masaktan ka, alam ko na bayan mo iyon, pero, hindi talaga magandang lugar iyon, mahirap makapasok at makalabas. Jack, tatawagan kita ngayon dahil may pakiusap ako sayo. Nang marinig ang mahabang litanya ni Jack sa telepono, sumakit ang ulo ni Brian Ye. Mabilis siyang nagsalita para pigilan ito. Kilalang kilala niya si Jack. Kung hindi siya mag-uusap ng tungkol sa negosyo, baka mag-usap pa sila ng matagal. Minsan hindi niya maintindihan kung paano ang isang taong madaldal na gaya ni Jack ay may matalinong utak, paano ito naging isang kilalang tao. Tungkol naman sa sinabi ni Jack na ang China ay masamang lugar, hindi na lang pinansin ni Brian Ye. Dahil sa kanyang special status at ang mahigpit na visa control sa China, ilang beses nang na-reject ang application ni Jack para sa visa, at kinailangan pang gumamit ng ibang paraan para makapasok sa China. Kaya nga, para kay Jack, ang China ay isang masamang lugar, at normal lang na magreklamo siya. Oh, talaga. Mahal kong kapatid, anong maitutulong ko sa'yo? Karaniwan na, maraming tao ang maiinis o magagalit kung may hihingi ng tulong sa kanila, lalo na kung matagal na silang hindi nagkikita, bigla na lang silang hihingi ng tulong. Pero ang boses sa telepono ay masaya at excited na parang masaya itong makatulong. I-check mo ang isang tao para sa akin. Tinitigan ni Brian Ye ang kanyang mga mata. Isang inchik na ang pangalan ay Wesley Zing. Hindi ko alam ang English name niya. Nag-aral siya sa medical school ng University of Kansas. Pakicheck ang sitwasyon niya sa United States. Walang problema. Iwanan mo na sa akin iyan. Agad na pumayag ang nasa telepono. Ikinwento ni Brian Ye ang mga detalye tungkol kay Wesley Zing, pati na ang tatlong Chinese characters nito at kung paano ito spelling. Pagkatapos magpaliwanag, nagpasalamat si Brian Ye, salamat. Walang problema. Sa inyong mga inchik, hindi na kailangan pang magpakipot, Bruce, o ibig sabihin, kapatid ko, kailan ka babalik? Parang bumalik na naman ang sakit ko. Ikwento mo sa akin, ano ba ang sitwasyon mo ngayon? Nandito ako ngayon. Nang pag-usapan na ang seryosong bagay, nawala na ang pagbibiro sa boses sa telepono, at seryosong sinabi nito ang sitwasyon. Jack, ganito, mag-rerseta ako ng gamot para sa'yo mamaya at ipapadala ko sa email mo. Kumuha ka na lang ng gamot, wala na sigurong problema. Pagkatapos makinig ng mabuti kay Jack, tumango si Brian Ye. Magaling, alam ko, Bruce, hindi mo ako pababayaan. Seryoso, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko ngayon. Wala akong tiwala sa mga charlatan. Bumalik ang sigla sa boses sa telepono. Jack, nagtatrabaho pa ako, kaya hindi na ako magtatagal. Ipapadala ko na lang sa'yo ang gamot mamaya. Ngumiti si Brian Ye at nagsalita ng maikli. Ibinaba niya ang telepono nang hindi na naghihintay ng sagot. Alam niya na kung hindi niya ibababa ang telepono, mag-uusap pa sila ng matagal. Pero wala siyang oras para mag-usap ngayon. Nakausap ko na ang mga kaibigan ko doon. Sana ay hindi ito magdulot ng problema. Nang ibaba ni Brian Ye ang telepono, nakaramdam siya ng lungkot at pag-aalala. Pagbalik niya sa China, pinutol na niya ang lahat ng koneksyon niya sa Europe at United States, at sinubukan niyang magsimula ulit sa China para maiwasan ang atensyon ng isang mahiwagang grupo, pero hindi niya inaasahan na pagkatapos ng kalahating taon, kailangan na naman niyang makipag-ugnayan sa isang dating kaibigan. Kahit na magdulot man ito ng problema, wala na siyang magagawa. Hindi niya ito pwedeng baliwalain. Gaya ng nakita niya sa medical records, kung hahayaan niya si Wesley Zing na magpatuloy sa paggamot, hindi niya alam kung gaano karaming tao ang masasaktan, at baka may mamatay pa. Ang lungkot at pag-aalala sa mga mata ni Brian Ye ay hindi nagtagal. Maya-maya, tumibay na ang mga mata ni Brian Ye. Pagkatapos ibaba ang telepono, hindi na niya ito inisip pa. Kinuha niya ang telepono sa mesa, tinawag ang guidance desk, at sinabihan itong simulan ang pagbibilang ng mga pasyente, at nagsimulang magtrabaho ulit. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.